Good morning mga boss. Nandito na naman tayo sa ating munting manukan. So ang pag-uusapan natin ngayon is ano ba ang ginagawa natin sa ating bagong dating na breeding material mga boss. Hinahalo ba natin agad dito sa ating cord or sa ating mga manok na existing, or ano ba ang ginagawa natin? Tara na at pag-usapan natin yan. Mga boss, ang ginagawa natin sa ating mga bagong dating na breeding material, pag meron tayong bagong dating mga boss, ay ang ginagawa natin is hindi muna natin nilalagay sa ating mismong mga cording or sa mga area ng manok natin. Ang ginagawa ko, nandun lang muna dun sa bahay na naka 3x3 or naka hawla para may bacterial flushing muna mga boss. Paliguan muna. Number 1, paliguan muna natin. Babacterial flushing natin. Iba-vitamins natin for 1 week. Yun, 1 week ang ginagawa natin mga boss para at least masigurado na makarecover siya sa stress na pagbiyahe niya. Kasi kung lalagay muna natin dun sa ating cording area or sa mga existing nating manok mga boss, hindi natin alam kung makakaya ba niya yung mga bakterya na nandito sa ating munting manukan, kasi hindi naman natin masasabi na walang bakterya dito sa ating munting manukan mga boss. Ayan, meron at meron pa rin kahit napakalaking farm, kahit sino pang farm diyan, meron at meron pa ring bakterya diyan na nakakalat mga boss. Ayan, so hindi natin hinahalo agad kasi nga baka hindi niya kayanin yung bakterya dito sa ating munting manukan, or meron siyang daladalang bakterya galing dun sa pinanggalingan niya na hindi kaya ng ating mga manok. So kailangan nating mga boss siguraduhin na pagdating niya doon sa ating mismong mga cord area or sa ating mga existing na manok is healthy siya, hindi siya stress, na-flush na sa kanya yung mga bakterya na daladalaman niya mga boss. So ayan, kahit 1 week lang natin na i-quarantine, kung bagay i-quarantine natin mga boss, para ma-adapt niya muna yung klima dito sa ating munting manukan or sa paligid mga boss. Ganun yung ginagawa natin. Hindi muna natin nilalagay agad. Kasi kadalasan sa mga sa atin, pag excited na tayo mga boss, nilalapag na natin agad dun sa ating mga existing, pero hindi natin alam. Minsan nakaka-apekto rin sa kanila. Kasi nga, meron silang daladala or yung bakterya na nandito sa ating munting manukan hindi niya kaya mga boss. Yun, nagkakaproblema. Kasi nasubukan ko na yan nung may binili akong mga boss, pollet. So sobrang excitement ko mga boss, ay dinala ko agad sa ating flock. So ang nangyari, hindi siya nagtunaw mga boss, nagkaroon siya ng problema. Tapos ang inaalam pa natin na isa mga boss is aalamin natin sa ating pinagkuhanan kung ano yung pinapakain niya dun sa farm niya, para yun yung bilhin natin na ipakain sa kanya hanggang sa unti-unti nating mabago yung pagkain dito sa ating manukan mga boss. Ganun po yung ginagawa natin. Hindi po tayo basta-basta kasi iniiwasan natin na ma-stress sila. Ma-stress yung bagong dating kasi nga breeding material yan mga boss. So napakahirap na magkasakit yan bago natin gamitin. Kasi pag nagkasakit yan, hindi na natin magagamit for the season mga boss. Siguradong papalampasin na natin sa susunod na taon, kasi nga lalo na kung malala. Okay lang kung kunting sipon lang, pero kung malala yung magiging epekto sa kanya mga boss, yun yung mahirap. Maninibago yan. So ganun dapat ang gawin natin mga boss. Ito yung practice natin. Ewan ko sa ibang katulad nating backyard kung tama sa kanila to or effective sa kanila. Sa atin kasi effective to mga boss. So yun yung ginagawa natin. So ayun lang muna mga boss. So at least naibahagi ko sa inyo yung ginagawa natin, pinapractice natin dito na effective naman dito sa ating munting manukan. So ayan lang muna mga boss. Keep safe everyone. Happy breeding.